Bago po tayo mag-umpisa, tayo pong lahat ay umuko at manalangin sa Diyos. Banal at mahabaging Amang Diyos na nagmamahal sa amin, salamat po sa inyong dakilang biyaya at pagmamahal po sa amin na napatunayan sa sakripisyo ng Panginoong Jesucristo at sa pamamagitan ng biyaya. Naligtas po kami at lumalakad po kami patungo sa panibagong pag-asa na inilaan ng Panginoon sa amin. Noong nagtungo kami sa kapahamakan, tinawagan niyo po kami sa salita ng Ebanghelyo at iniligtas niyo po kami sa pamamagitan ng banal na salita. Patuloy niyo po kami ginagabayan at iningatan at nakarating po kami hanggang sa oras na ito. Sa umagang ito, nagtipon-tipon po kami sa inyong harapan, Panginoon, upang makinig po kami ng banal na salita at makaroon ng banal na fellowship sa pangalan ng Panginoon. Samahan niyo po kami sa oras na ito, buksan niyo po ang aming puso at isipan upang maunawan po namin ang dakilang kalooban mo at matupad po namin ang inyong kalooban sa aming natitirang buhay sa mundong ito. Mula sa simula hanggang sa katapusan ng itong oras, sa iyo lamang po kami nagtitiwala at umaasa. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. Mike? Screen po gamit po. Hindi. So, buksan po natin ang ating Biblia. Gawa chapter 13 po. Gawa chapter 13 verse 22. So, babasahin ko po ito sa inyo. Nang siya'y alisin niya, si David ay ginawang hari nila. Sa kanyang patotoo ay sinabi niya tungkol sa kanya, natagpuan ko si David na anak ni Jesse, na isang lalaking kinaluluktan ng aking puso, na gagawa ng buong kalooban ko. Isa pang verses po, verse 36. The same chapter, verse 36. So, verse 36 po ay basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat si David, pagkatapos niyang maglingkod ayon sa kalooban ng Diyos sa kanyang sariling salinlahi, namatay, isinama sa kanyang mga ninuno ang nakakita ng pakabulok. So, nabasa po natin verse 22 and 36. Anong verse po na nakita po natin? Yung nakaulit po na kasulat. Yung kalooban ng Diyos. Okay. So, verse 22. Natagpuan ko si David na anak ni Jesse, na isang lalaking kinaluluktan ng aking puso, na gagawa ng buong kalooban ko. So ito po yung sabi po ng Diyos patungkol kay David. Natagpuan ko na isang tao na handa yung matupad lahat ng kalooban. Kaya sabi ng Diyos, gagawa ako ng buong kalooban ko sa pamamagitan ni David. So, pansinin po natin yung isang verse. Isang lalaki kinaluluktan ng aking puso. Okay. Si David po ay, yung puso po ni David, so, ano ang nasa puso ni David? Bakit sabi po ng Diyos ka dito?
Itong lalaki ay kinaluluktan ng aking puso, kaya gagawa ko ng buong kalooban ko sa pamamagitan niya. Okay? Kaya hinahanap din po ng Diyos sa ating panahon, ganitong tao. Katulad po ni David. So para gagawin po ng Diyos yung kanyang dakilang kalooban sa pamamagitan po ng ganitong tao. So verse 36, kaya yung buong buhay po ni David, so naglingkod siya ayon sa kalooban ng Diyos sa kanyang sariling lahi at namatay, isinama sa kanyang mga ninuno. So ganito po yung buhay po ni David. Sa buong buhay ni David, naglingkod siya ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi po siya na lumakat ayon sa kanyang sariling kalooban. Yung kalooban ng Diyos lagi inuna ni David. So hinanap ni David yung kalooban ng Diyos. Tapos pag nalaman po niya yung kalooban ng Diyos, yun po yung lagi inuuna sa kanyang buhay. Kaya ginamit po siya ng Diyos. Yung buong buhay po ni David ay ginamit ng Diyos para matupad po yung kanyang dakilang kalooban. So sa oras na ito, pag-usapan po natin yung patungkol po sa kalooban ng Diyos, tapos yung maiksing buhay po natin. Okay? So punta po tayo sa Santiago chapter 4. Tingnan po natin mga ilang verses patungkol sa ating buhay. Santiago chapter 4. Verse 13. Hali kayo ngayon, kayong nagsabi, ngayon o bukas pupunta kami sa ganito o sa ganung bayan. Kami ay mangangalakal doon ng isang tao at kikita. Verse 14. Ganun din ay hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Ano ba ang inyong buhay? Kayo ay isang singaw sa sandaling panahon at lumilitaw pagkatapos ay naglalaho. So, sa harap ng Diyos, yung buhay ng isang tao ay parang singaw lang. Singaw. Ano po yung singaw? Parang usok lang. Sandaling panahon, lumilitaw, pagkatapos naglalaho. Yung buhay po natin ay isang singaw lang. Sa tingin nyo po, nag-agree po ba kayo na yung buhay natin isang singaw? Yung mga nanay, tatay dito, pag lumingon po kayo sa inyong nakaraan panahon, napakabilis yung takbo ng panahon. Parang kahapon lang, pero ngayon, matanda na. Okay? Singaw lang po yung buhay po natin. So ayon po sa ayon po sa Awit chapter 90 verse 10, yung buhay ng isang tao ay 70 o 80 years lang. Okay? 70 years or 80 years lang po yung buhay ng isang tao. Ang mga ito ay hirap at kaguluhan lamang. Okay? So napaka-iksi po yung buhay natin. Pero yung Diyos po ay walang kamatayan. Walang hanggan po, yung walang simula, walang katapusan ang Diyos. Okay? Yung kanyang kalooban ay napakadakila. Yung kanyang kalooban. So, paano po yung dakilang kalooban ng Diyos ay matupad sa ating maiksing buhay? Okay? So, maaari po ba ito? Yung dakilang kalooban ng Diyos ay pwede ba matupad sa ating maiksing buhay 70 o 80 years? Kaya sabi po dito, maraming tao may plano na pupunta sa ibang bayan at negosyo, 1-year contract sa iba't ibang mga bansa. So OFW,
So 1-year contract, 2-year contract at kikita. Maraming mga plano. So may tanong po ako sa iyo. May plano po ba kayo sa buhay? Meron. Lahat po tayo may plano. So may plano. Walang taong walang plano. Okay? So lalo na po yung mga kabataan dito, yung pangarap ng kabataan o pangarap ng mga senior, alin po ba mas malaki? Pangarap ng kabataan, mas malaki? O pangarap ng mga senior, mas malaki? Pag matanda na, malaki pa rin yung pangarap? Marami pa rin yung plano sa buhay pag matanda na? So, hindi na. Pero nung bata pa, maraming malaking pangarap o hindi? So, malaking pangarap. Okay. Dahil, so mahaba yung future. Mahabang future. Okay. Kaya ganito yung gagawin ko, at sana ganito yung buhay ko, sana maging ganito yung buhay ko. Magandang plano, magandang pangarap. Pero pag matanda na, so, kumukonti po yung plano. So, isipin po natin mabuti kung ano ba yung plano po natin sa buhay. Okay? Dati po nung hindi pa po natin nakilala ang Panginoong Diyos, so yung buhay po natin ay ayon po sa ating sariling kalooban. Yung dati po nating buhay, ayon po sa ating sariling plano. Okay? Ganito, gagawin ko. Okay? Habang nag-aaral po tayo sa school, so dumadami po yung mga knowledge, okay, sa patungkol sa mga mundong ito. So doon po natin hinahanap kung ano ang mas magandang buhay, kung ano ang mas magandang trabaho. Kaya doon po, so meron po tayong maraming plano sa buhay. Ganito, sana yung buhay ko, okay, maging maayos yung buhay ko. Pero nung nakilala po natin ang Diyos, saka yung kanyang salita, yung Biblia, so iba na po yung ating isip. Verse 15, sa halip ay dapat ninyong sabihin, kung loloobin ng Panginoon, kami ay mabubuhay at gagawin namin ito o iyon. Sa halip ay dapat natin sabihin, kung loloobin ng Diyos. So bilang isang Kristiyano, kailangan po natin hanapin kung ano ang kalooban ng Diyos. Katulad po ni David, bakit ginamit po ng Diyos si David? Dahil si David po ay lagi naghanap ng kalooban ng Diyos. Gustong-gusto po ni David na matupad po yung kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Kahit maiksi, pero yung dakilang kalooban ng Diyos, yung nawa, ay matupad sa akin. Hindi yung sariling plano. Okay. Unang Pedro, chapter 1. Pumunta po tayo sa unang Pedro. Verse 24. So, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng kaluwalhatian nito ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo ay natutuyo, at ang bulaklak ay nalalanta. So, sa Santiago, yung buhay po natin ay singaw. Singaw lang. Sandaling panahon, lumilitaw, pagkatapos naglalaho. Singaw lang yung buhay po natin. Anong sabi po dito? Yung buhay ng tao ay isang damo lang. Yung buhay ng tao, yung lahat ng laman, buhay natin sa loob ng itong laman ay gaya ng damo lang. Damo lang tayo. Damo. So, lahat ng kaluwalhatian
nito ay parang bulaklak ng damo. So yung singaw sa kayong damo, ano po yung mga common sa kanila? Yung singaw ay sandaling panahon, yung ganun din po yung damo, sandaling panahon. Pagkatapos, nalalanta, natutuyo, nawawala. Yun po yung damo. Napakaiksi po yung kaluwalhatian ng damo. Ano po yung kaluwalhatian? Ano po yung kaluwalhatian ng damo? Maganda. Yung mga magandang hitsura. Halimbawa, magandang hitsura. Mga guwapo, pogi, maganda. Okay? Sa panahon ng kabataan, yun po yung hinahanap ng mga kabataan. Sana pogi ako, guwapo ako, maganda. Okay? Pero yung mga magandang hitsura, so gaano katagal po yung magandang hitsura? 40, 50, mga pag matanda na, so maganda pa rin. Guwapo pa rin. So yung mga magandang hitsura, saka yung mga matalino, katalinuhan, ayun din po yung nawawala. Yung kapangyarihan, position sa buhay, nawawala. Okay. So lahat po ng mga magagandang bagay sa buhay natin, kaluwalhatian, parang bulaklak ng damo, hindi po tumatagal. Hindi po tumatagal. Kaya hindi dapat umasa po tayo doon sa mga bulaklak ng damo. Okay? So, sandaling panahon lang mga nandyan na po yung bulaklak ng damo, pagkatapos mawawala po yun. Verse 25, subalit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. So, ano daw nananatili magpakailanman? Salita ng Panginoon. Okay? So, dapat malaman po natin kung ano ang nananatili magpakailanman, kung ano ang maglalaho, kung ano ang mawawala. Yun po yung wisdom natin, wisdom. Ang salitang ito ay ang magandang balita ng ipinangaral sa iyo. Yung salita ng Panginoon, ito po yung kalooban ng Diyos. So, mula nung ipinanganak tayo hanggang sa mamatay, 78 years, napaka-expo yung buhay po natin, parang isang singaw lang, isang usok lang, parang isang damo lang, pero sa loob ng itong maiksing panahon, ano ang dapat mangyayari sa ating buhay? So, kalooban ng Diyos ay dapat mangyari po sa atin. So, Awit chapter 39. Sa Lumang Tipan, Awit chapter 39. Verse 4. So, magmula verse 4, babasahin ko po mga ilang talata. Awit chapter 39, verse 4. Panginoon, ipaalam mo sa akin ang aking katapusan, kung ano ang sukat ng aking mga araw. Ipaalam sa akin kung gaano kadali lumipas ang aking buhay. Narito ang aking mga araw ay ginawa mong ilang mga dangkal, at sa paningin mo tula sa wala ang aking buhay. Tunay na bawat tao nakatayong gaya ng isang hininga lamang. Verse 6, tunay na ang tao ay lumalakat na gaya ng anyino, tunay na sila ay nagkakagulo ng walang kabuluhan, ang tao ay napubunton at hindi nalalaman kung sinong nagtitipon. Verse 7, basahin po natin. At ngayon, Panginoon, sa ano pa ako naghihintay? Ang aking pag-asa ay nasa inyo. So maganda po yung testimony niya dito. Nalaman po niya kung gaano kaiksi yung buhay niya. Parang wala lang, wala. Okay? Isang damo lang. Isang damo lang ako. Pero maraming plano tayo sa buhay. Isang singaw lang tayo.
Napakaiksi yung buhay natin, pero daming mga plano tayo sa buhay. Okay? Dito, isang isang dangkal. Sabi dito, ang aking mga araw, ginawa mong ilang mga dangkal. Dangkal. Ito, dangkal. Mahaba po ba yung buhay natin? Isang dangkal lang. Mahaba po ba ito? Napakaiksi yung buhay natin. Kailangan po natin kilalanin yung ating sarili. Okay? Huwag po tayo madaya ng ating mga isip. Parang mahaba yung buhay natin. Okay? Minsan, iniisip po natin na malayo pa yung yung katapusan ng buhay ko. Kaya maraming mga plano. Okay? Sa harap ng Diyos, yung buhay po natin ay napakaiksi. Kaya kailangan po natin hanapin kung ano ang kalooban ng Diyos. Okay. Kaya sabi po niya, sabi doon sa John 3 verse 3, malibang isang tao ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. So John 6 verse 40, ito ay kalooban ng aking Ama na sino mang nakakita sa anak at sa kanya ay sumampalataya ay makaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po yung Biblia po ay napaka-blessing po ito. Dahil sa pamamagitan ng Biblia, so dito po natin malalaman kung ano ang kalooban ng Diyos. So Matthew chapter 6 verse 10. So Matthew chapter 6 verse 10. Ito po yung Lord's Prayer. Lord's Prayer. Alam po natin. So, verse 9, manalangin nga kayong nang ganito, Ama namin, nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Verse 10, dumating nawa ang kaharian mo, masunod nawa ang kalooban mo. Kung paano sa langit, ganun din naman sa lupa. So, dumating nawa ang kaharian mo. Okay? Hindi po yung kaharian ng mundong ito. Okay? Yung kaharian ng lupang ito, mga Philippines, Korea, di ba? Maraming mga iba't ibang mga bansa. Okay? Hindi yung mga kaharian ng lupa, dumating nawa ang kaharian ng langit, kaharian ng Diyos. Yung kalooban mo, nawa, masunod. So, matupad sa atin. Ito po yung Lord's Prayer. Ganon din kung paano sa langit, nung ipinanganak, nung nilikha ng Diyos ang mundo ito, so meron na po yung plano ng Diyos kung bakit nilikha ng Diyos yung salibutang ito. Hanggang sa katapusan ng mundong ito, yung plano ng Diyos ay natutupad po ngayon. Kapag natupad na po yung kalooban ng Diyos, tatapusin po niya ang history po ito. Ganun din po yung ating buhay sa mundo. So, unang 1 John chapter 2 verse 17. (16, 17), babasahin ko po, sapagkat ang lahat na nasa salibutan, ang masasamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang mata sa buhay, ay hindi mula sa Ama kundi sa salibutan. 17, ang salibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas,
Unit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Kaya habang binabasa po natin ang Biblia, pag nakita mo na nananatili magpakailanman, so pansinin po natin ito. Kung ano ang nananatili magpakailanman. Okay. Kung ano ang lumilipas. Sabi po dito, sa libutan, pag nanasa ng salibutan ay lumilipas. Okay. Sa libutan, yung buhay natin sa mundong ito, sa libutan, at pagnanasa ng salibutan. Yung mga magagandang bagay na hinahanap ng mga tao sa salibutan. Magagandang buhay, alam po natin kung ano po ang hinahanap nila. Kung anong buhay hinahabol po nila. May idea po tayo. Pero lumilipas, mawawala yan. Hindi nananatili magpakailanman. So bilang isang Kristyano po, kaya dapat magbigay pansin sa mga bagay na nananatili magpakailanman. Para hindi walang kabuluhan yung ating buhay. Pag humawak po tayo sa mga bagay na lumilipas, sayang yung ating buhay. Okay? Magiging walang kabuluhan yung ating buhay. Pero pag humawak tayo sa mga bagay na nananatili magpakailanman, hindi po malulugi yung ating buhay. Okay? Anong buhay ay gusto po natin? Okay? Pagod tayo sa buhay. Hirap. Dumadaan po tayo sa maraming pagsubok at maraming mga kahirapan. Pero lahat ng ating mga pagod, hirap sa buhay, kung walang bunga, sayang yung ating buhay kung walang bunga. Dapat yung ating mga pagod, yung ating mga sacrifice sa mundong ito ay dapat may bunga na nananatili magpakailanman. So ngayon po ay pag-isipan po natin yung mga kalooban ng Diyos. Sa Bible po ay 3 kalooban ng Diyos ay nakasulat sa Bible. Okay? Una sa lahat, kaligtasan, yung kalooban ng Diyos. Juan chapter 6 verse 40. Juan chapter 6 verse 40. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay makaroon ng buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Okay? Ano po yung unang kalooban ng Diyos? So, buhay na walang hanggan. Number 1. Okay. Eternal life. Okay. So, pero sa buhay po natin may katapusan. Mamamatay tayo. Okay? Mamamatay tayo. Yung buhay na walang hanggan ay wala po dito sa lupa. Yung buhay na walang hanggan ay mangyari sa langit. Yung born again, eternal life. So, pumunta po tayo sa John chapter 3. So, John chapter 3 verse 3. Sumagot sa kanya si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, malibang isang tao ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Ipinanganak ng laman ay laman, ipinanganak ng espiritu ay espiritu. Kung hindi po
natin alam patungkol sa Espiritu, so mahirap maintindihan ano ba ang born again. So chapter 3 verse 16, yung born again po ay salvation and eternal life. So John 3:16. Basahin din po natin ito, 3:1. Sapagkat ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak kundi makaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po yung John 3:16 ay isa sa mga pinakamahalagang verse sa buong Biblia. Okay? Pag-ibig ng Diyos sa salibutan. Pag-ibig ng Diyos sa akin. Minahal ako ng Diyos. Kaya ano po ang ibinigay ng Diyos sa atin? Yung kanyang tanging anak, si Jesucristo, upang ang sinumang sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak sa impyerno, kundi makaroon ng buhay na walang hanggan. Verse 17 naman po, basahin din po natin, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa salibutan upang hatulan ng salibutan, kundi upang ang salibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Okay. So, tingnan po ninyo, yung born again, eternal life, and salvation, the same thing, the same meaning. So, yun po yung mga pinakaunang kalooban ng Diyos. Yun po yung dapat mangyari po sa atin. Sa loob ng 70 o 8 years na buhay po natin, so dapat maipanganak na muli tayo, so dapat maligtas po tayo, so dapat makaroon ng buhay na walang hanggan para makapasok sa kaharian ng Diyos. Okay. Kaya, so halos lahat po ng mga kapatiran po dito ay yung unang kalooban ng Diyos ay natupad na. Okay? Yung unang kalooban ng Diyos. Okay? So, yung salvation po, nasa atin po ba? Salvation? Okay? So, buhay na walang hanggan, nasa atin na po? Yes. Born again po ba tayo? Yes. Yung unang kalooban ng Diyos ay natupad na sa atin. Salamat po sa tayo sa Diyos. Okay. Kahit isang damo tayo, kahit isang singaw tayo, kahit isang anino lamang tayo sa loob ng itong laman, pero yung laman, buhay po natin sa itong laman ay may katapusan. Pero sabi ng Diyos, bubuhayin kita muli. Kung maunawaan mo kung sino si Jesucristo, kung ano ang ginawa ni Jesus para sa iyo, bubuhayin kita sa huling araw at dadalhin kita sa kaharian ng Diyos. Yun po yung unang kalooban niya. Kaya unang Timoteo chapter 2 verse 4, anong sabi po doon? Ang Diyos ay nangnanais ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Yun po yung pangnanais ng Diyos. Lahat ng tao ay maligtas. Yung kaligtasan po dyan ay hindi po mula sa hirap sa buhay. Yung kaligtasan po dyan ay hindi po mula sa utang sa buhay. Hindi po mula sa sakit sa katawan. Yung kaligtasan po ay mula sa walang hanggang kapahamakan sa impyerno. Titus chapter 1 verse 2, Tito, sa Bagong Tipan, Titus chapter 1 verse 2. Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Bago pa nagsimula ang mga panahon, ito ay ipinangako ng Diyos na hindi nagsisinungaling. Okay. Bago pa nagsimula ang mga panahon, okay? Bago pa nagsimula yung panahon mula sa creation, okay?
bago pa nagsimula yung panahon, nandiyan na po yung nandiyan na po yung plano ng Diyos. Nandiyan na po yung kalooban ng Diyos na buhay na walang hanggan. Yung mga tao sa mundo ito ay gusto po ng Diyos dadalhin sa kaharian ng langit para mananatili magpakailanman doon sa kaharian niya na may kagalakan, na may pag-ibig o kaluwalhatian sa harapan ng Diyos. Magpakailanman. Ito po yung promise ng Diyos. So, yung unang kalooban ay buhay na walang hanggan. Yung pangalawa po, unang Thessalonica chapter 4, verse 3. Pangalawang kalooban ng Diyos. Unang Thessalonica chapter 4, verse 3. So, basahin po natin ito, 3, 2, 1. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, ang inyong pagpapakabanal, na kayo ay umiiwas sa pakikiapid. Okay. So, pangalawang kalooban ng Diyos ay ano po? So, holiness. Holy life. Pagpapakabanal. So, bakit ito po yung kalooban ng Diyos? Bakit gusto ng Diyos po sa atin yung holy life? Okay. So, dahil may purpose nung ligtas po tayo ng Diyos. So, tingnan po natin. Unang Pangalawang Korinto chapter 6. Pangalawang Korinto chapter 6 verse 14. So medyo mahabang verses po, pero babasahin ko po ito sa inyo. Huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya, sapagkat anong pagsasama meron ng katuwiran at kasamaan, o anong pagsasama meron ang liwanag sa kadiliman, o anong pagkakasundo meron si Kristo kay Belial, o anong bahagi meron ang mananampalataya sa hindi mananampalataya. Anong pakikipagkaisa meron ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan, sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay, gaya ng sinabi ng Diyos, ako'y mananahan sa kanila, alalaka sa gitna nila. Ako ay magiging kanilang Diyos, ay sila'y magiging aking bayan. Verse 17 po. Kaya nga, lumabas kayo sa kanila, humiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi, kayo ay aking tatanggapin. Ako ay magiging ama sa inyo, at kayo ay magiging aking mga anak na lalaki at babae. Sabi ng Panginoon, magkapangyarihan sa lahat. So, bakit kailangan po yung holiness, yung banal, yung kabanalan sa ating buhay? So, para makaroon po tayo ng banal na fellowship sa Diyos. Okay. Para sa fellowship sa Diyos. Yung pinaka-purpose po ng kaligtasan, bakit iniligtas po tayo? Bakit iniligtas ng Diyos tayo? Para makaroon po ng banal na fellowship sa Panginoon. Kaya, huwag kayong anong pagsasama meron ng katiwiran at kasamaan? Anong pagsasama meron ng liwanag sa kadiliman? Yung liwanag at kadiliman, hindi po makakasama. So, hindi pwede makasama itong dalawa. Liwanag at kadiliman. Ang Diyos ay liwanag. God is love. God is holy. So, meron pong maraming katangian ng Diyos.
Yung isa sa mga pinakakatangian ng Diyos ay God is holy. Okay. Ito po yung nakalimutan po ng madalas natin. God is holy. Yung pag-ibig lang lagi nasa atin, pag-ibig. Pag-ibig. Kaya madalas po minsan nakakalimutan po natin ang Diyos ay holy. So, verse 16, anong pakikipagkaisa meron ng templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Sapagkat tayo ay templo ng Diyos na buhay. Sino daw yung templo ng Diyos? Tayo. Yung mga taong ligtas, ito po yung iglesia. Ito po yung church. Ito, nasa atin po ang Diyos na buhay. Nasa atin. Okay. Nasa atin na po yung liwanag. Banal na Espiritu. Holy Spirit. Bakit banal na Espiritu? Okay. Ang Diyos ng Ama, Diyos ng Anak, at Diyos ng Holy Spirit. Nung naunawan po natin ng kaligtasan, yung Ebanghelyo, so sino po yung dumating sa atin? Yung Holy Spirit ay dumating sa atin. Lagi po kasama natin. Yung Holy Spirit, hindi po siya umaalis. Lagi po siya kasama natin. Siya po yung gumagabay sa atin, tumutulong sa atin, minsan sumusuway sa... So, kapag lumalakad po tayo sa kasalanan, sinisiway po tayo ng Holy Spirit. Kaya Christian living po ay yung pagpapakabanal, sanctification. Yun po yung Christian living. Sanctification, hindi po agad. Unti-unti, so pabanal na pabanal, yun po yung sanctification. Okay? Christian living. Chapter 7, verse 1. Basahin po natin, chapter 7, verse 1, 3 to 1. Mga minamahal, yamang taklay natin ang mga pangakong ito, linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu na ginagawang saktal ang kabanalan sa pagkatakot sa Diyos. Humiwalay kayo sa kanila, huwag kang humipo ng mga maruming bagay sa salibutan, separate. Okay. Separate. Yung holiness ay sa madaling salita, separate. Separate. Katulad ng mga garbage collection, may garbage, okay? Mga mabubulok, di mabubulok, separate para sa recycle, okay? Para magamit ulit. Pag halo-halo, pwede magamit? Hindi pwede. Mga pagkain, pag halo-halo, so hindi pwede magamit. Dapat separate. Para magamit po tayo ng Diyos, para tuloy-tuloy po tayo sa ating masarap na fellowship sa Panginoon, kailangan po natin lumakad sa liwanag. So, matisot po tayo minsan sa temptation. Okay. Nandyan pa rin yung pangnanasan ng laman. Nandyan pa rin po yung mga sinful nature, kaya matisot po tayo sa tukso ng salibutan. Pero nandyan pa rin po yung gabay ng Holy Spirit para bumangon po tayo agad. Bumangon. At bumalik sa fellowship agad. Kaya kailangan po natin makinig ng mabuti ng words of God at kailangan po natin sumunod sa gabay ng Holy Spirit. So, unang Pedro chapter 1, verse 16. Basahin po natin, 3, 2, 1. Sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal, sapagkat ako'y banal. Anong ibig sabihin? So, kayo'y maging banal. Sa totoo lang po, ginawang banal tayo. Nung naligtas po, ginawa tayong banal.
Pero sa ating pamumuhayang Kristiyano, minsan pumapasok po sa atin yung mga dumi ng salibutan, okay? Yung tukso ng salibutan. Kaya kailangan po natin linisin araw-araw sa pamamagitan ng words of God, sa pamamagitan ng prayer and fellowship. Yung paglilinis po dito ay hindi po ito po yung mga kailangan po natin gawin sa ating Christian living. Dahil nasa salibutan pa rin po tayo. Okay? Kung walang Bible reading, kung walang prayer, kung walang fellowship po tayo, ganito. Kung walang gathering. So, paano po natin lumakat ng maayos bilang isang Kristiyano? Imposible po yan. Napakahina po tayo. Madali po tayong bumabaksak sa daming mga temptation ng salibutan. Yung ating paligid po ay puro mga kalaban po natin. Kalaban. Sino po yung tatlong kalaban po natin sa ating Christian living? Sa una, sarili. Pangalawa, salibutan. Pangatlo, Satanas. Nandyan pa din po lagi yung tatlong kalaban po natin sa Christian living. So, kung walang Bible, kung walang salita ng Diyos, kung walang prayer, kung walang fellowship, so bagsak tayo agad, bagsak. Napakahina po yung ating Christian living, yung ating faith. Kayo yung maging banal sapagkat ako ay banal. Sabi ng Diyos, ako ay banal. Kaya ikaw rin dapat maging banal para makaroon po ng fellowship. Mag-fellowship po tayo. Fellowship. Unang Juan, chapter 3, verse 3. So, magmula verse 1, babasahin ko po. Bastahan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinakaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y matawag na mga anak ng Diyos. At tayo'y ganun nga. Dahil dito, hindi tayo nakikilala ng salibutan sapagkat siya'y hindi nakilala nito. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahaya kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya ay mahayak, tayo ay magiging katulad niya sapagkat siya ay ating makikita bilang siya. Verse 3, basahin po natin. At sino mang may ganitong pag-asa sa kanya ay naglilinis ng kanyang sarili, gaya naman niya malinis. So, sino mang may ganitong pag-asa? Sino po ba may pag-asa? Yung mga taong ligtas. Yung pag-asa po natin ay wala dito sa lupa. Yung pag-asa po natin ay darating pa sa langit. Mangyayari sa langit. Hindi pa nahayak. Mahahayak pa. Ito po yung pag-asa po natin. Sino mang may ganitong pag-asa sa kanya ay naglilinis ng sarili, naglilinis. Naliligo po ba tayo? Ilang beses po naliligo po tayo? Umaga at gabi. Pag summer, mas madali. So, shower. Kung hindi po shower, anong mangyari? Mabao? Mabango o mabao? Mabao. Okay. Araw-araw, shower tayo, shower. Araw-araw, naliligo. Okay. Parang ganun po, yung ating Christian living, yung ating puso ay kailangan din po maligo araw-araw para hindi mabao. Dahil yung mga alikabok ng salibutan ay dumidikit po sa atin. Okay? Alikabok. Yung pawis ng salibutan, alikabok, maamoy na galing sa mga mundong ito ay dumidikit po sa atin araw-araw. Okay? Sa trabaho, sa school. Okay?
sa mga kasama po natin sa family ay kung hindi po ligtas. Pero pag nagtipon-tipon po tayo sa church, habang nakikinig po tayo ng words of God, o kung nagbabasa po kayo ng Biblia sa bahay, yun po yung shower time. Shower time. Habang nakikinig po tayo, parang sarap naramdaman. Tama po? Habang nakikinig po tayo ng words of God, parang yung tubig po ay naglilinis sa aking mga puso. Words of God, naglilinis. Yung mga kasalanan na nakadikit sa akin ay tinatanggal po ng words of God. Okay. Yung mga makamundong pag-iisip, yung makasalibutang mga isip, ay tinatanggal po ng words of God. Nawawala. Kapag nag-focus po tayo sa mga problema, pagsubok, di ba? Nag-worry po tayo, mga alalahanin sa buhay, kabalisan sa buhay, anong kakainin ko, paano babayaran ko yung mga bills, daming mga worry sa buhay. Minsan, doon po tayo nakalubok. Nalubok po sa mga daming mga alalahanin sa buhay. Pero habang nagbabasa tayo ng Bible, nakikinig po tayo ng sermon, ano po yung nangyari? Bumabalik po sa atin yung peace of mind. Yung promise po ng Diyos. Okay? Hanapin mo muna ang kanyang kaharian, ang kanyang katuwiran. So lahat ng mga bagay ito ay idadagdag sa iyo. Yung words of God ay nagre-remind po sa atin ng promise. Okay? Yung bumabalik po sa atin yung kalakasan, yung kagalakan at kapayapaan. Yun po yung kailangan po natin. So yung pangalawang kalooban po ay holy life. Okay? Yung sanctification. Okay? Tapos yung pangatlong kalooban ng Diyos ay matatakpuan po natin, unang Thessalonica chapter 5. Unang Thessalonica chapter 5 verse 16 po. (16, 17, 18 po. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Mag-alala kayong lagi, manalangin kayong walang patid, sa lahat ng bagay, magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa iyo. So, rejoice always, pray without ceasing, in everything, give thanks. Okay. Pangatlo. Rejoice and pray, okay, and give thanks. Okay. So, parang isang set po ito, isang set. Okay? Isang set. Magandang tingnan ito, mag-alala kayong lagi, pero ito, nangyari po ba ito sa atin? Mag-alala tayong lagi? O minsan lang? Kung may problema, paano tayo mag-alala lagi? Okay? Kapag may sakit, kapag may pagsubok sa buhay, paano tayo mag-alala lagi? Siguro yung mga baliw lang mag-alala lagi. Parang walang isip sila, yung mga baliw. Pero, nung normal na, bilang isang normal na tao, paano mag-alala lagi tayo? Daming mga problema nangyari sa ating buhay. Okay? Maraming alalahanin sa buhay. Pero ito po yung kalooban ng Diyos, mag-alala kayong lagi. Tapos number 2, prayer. Okay? Manalangin kayo walang patid. Prayer without ceasing. So, paano po prayer without ceasing? Sa lahat ng bagay, magpasalamat. Sa lahat ng bagay, paano magpasalamat po tayo? So kahit
isa-isa, mga pag-isipan po natin ng saglit, kahit hindi po mahaba yung oras. Yung magalak kayong lagi, okay? So, rejoice, hindi, sometimes, always, always. Ito po yung mahirap. Mahirap. Minsan, magalak, okay lang. Ganoon din po tayo minsan. Kapag masaya, magalak. Pero always, ito yung hindi mahirap. Always. Okay? Ito po yung related of our salvation. Kahit anumang mangyari sa buhay, kahit anumang nangyari po sa ating buhay, yung salvation po natin ay nandyan pa rin po o mawala po ito? Nandyan pa rin po yung salvation. Yung tunay na kagalakan po, bilang isang Kristiyano, yung totoong kagalakan. Okay? Yung kagalakan ng salibutan ay conditional rejoice. Pag maganda po yung sitwasyon, magalak. Pero kung hindi maayos yung sitwasyon, mawala po yun. Yung tunay na kagalakan po ng isang Kristiyano ay hindi po galing sa mga makamundong sitwasyon. Yung tunay na kagalakan po ng isang Kristiyano ay galing po sa salvation. So, ligtas na ako. Sa langit ako pupunta. Hindi mawala yung kaligtasan. Nung ligtas po tayo, nung nagkatanggap po tayo ng kaligtasan, so handa na po tayong mamatay. So handa na. Ready na po tayo humarap sa kamatayan. Kahit kailan, kukunin po tayo ng Diyos, ready na. Kahit mamayang gabi, kahit mamayang gabi kukunin ako ng Diyos, ready na ako, ready na. Ready na. Pero yung buhay po natin sa lupa, so may trabaho tayo, may mission tayo, may purpose. Kaya, mabubuhay pa tayo sa mundo ito. Sa totoo lang, so, yung buhay dito sa lupa, buhay sa langit, alin po ba mas maganda? Kung mas maganda yung buhay sa langit, gusto mo ba maaga doon? Gusto maaga doon? Tatapusin natin yung buhay dito maaga para mas okay doon. Parang mas gusto pa dito. Gusto pa dito sa lupa. Sa totoo lang po, gusto po natin sa langit maaga. Pero bakit nandito pa tayo? Dahil may trabaho tayo, may mission. Yun lang po yung reason bakit iniwanan tayo ng Diyos. Bakit nandito pa tayo sa mundo? Dahil may mission, may trabaho. Okay? Yung ating pag-asa ay wala na dito sa lupa. Sa langit na. Sa langit. Okay? Kaya yung luha po ng isang Kristiyano ay hindi dahil sa mga sakit sa katawan. Dati, yung luha po natin dati ay dahil sa mga pagsubok sa buhay, dahil sa sakit. Pero yung luha po natin ay hindi dahil sa sakit. Yung luha po ng isang Kristiyano ay dahil sa mga mahal po natin sa buhay na hindi pa ligtas. Okay. Hindi pa ligtas. Magalak kayong lagi. So, paano po? Okay. Lagi, kailangan po natin isipin yung ating kaligtasan. Isa akong ligtas na anak. Okay. So, yun po yung pinakamalaking blessing, pinakamalaking kalooban ng Diyos. Ligtas na ako. Yung kaligtasan, gaano kalaki po yung kaligtasan sa atin, sa inyo? Yung kaligtasan, kung isipin po natin yung size,
gaano kalaki po yung kaligtasan sa inyo. Okay? Kung maliit lang yung kaligtasan, habang tumatagal po tayo sa ating Christian living, habang tumatagal po tayo sa ating Christian living, yung parang yung kaligtasan, yung size ay palaki na palaki. Dati, yung kaligtasan, ayun lang, masaya ako, pero habang tumatagal po tayo sa Christian living, parang lumalaki na po yung kaligtasan. Ganito pala kalaki yung kaligtasan. Dati hindi ko napansin yon. Salamat sa Diyos. Kung hindi ako ligtas, nasaan na ako ngayon? Kaligtasan, gaano kalaki po yung kaligtasan sa inyo? Depende sa size of salvation sa bawat isa sa inyo. Kung sobrang laki po yung kaligtasan sa atin, lagi makalak, lagi masaya. Sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, nandiyan pa rin yung problema. Pero pag inisip po natin yung salvation, masaya. Magalak. Salamat, ligtas na ako. Sa daming mga tao sa mundong ito, konti lang ligtas. Tama po? Sa daming mga Pilipino. Okay? Ilan po ba yung population ng mga Pilipino? Pero konti lang ligtas. Napaka-konti. Sa daming mga umate sa Bible seminar, maraming umate sa Bible seminar, so konti lang naligtas. Okay? Kaya minsan, inisip ko po, so paano ako naligtas? Okay? Paano? Napakaswerte ito. Napakaswerte. Paano nakilala ko ang Panginoon? Paano nakilala ko yung tunay na kaligtasan? Okay? Kaya, palaki na palaki po yung kaligtasan sa atin. Halimbawa, kung binigyan ko kayo ng regalo, okay? Isang relo, binigyan kayo ng regalo, so hindi ko nabanggit po yung price. Hindi ko nabanggit po yung price. Kaya, so ibinigay ko sa iyo. Anong sasabihin mo sa akin? Salamat. Salamat. Pero hindi pa alam yung price. Okay? Kaya salamat lang. Pero habang tumatagal, may nagsabi sa iyo yung price ng relo. Regalo ito, relo, yung watch. So, 1 million pesos. Ganun kalaking mga price ibinigay ko sa iyo. Kung ganon, the same, pagsasalamat? Hindi. Ay, salamat. Dati, salamat lang. Pero nung nalaman mo yung price, 1 million pesos pala ito. Sobrang laki. Iba na yung pagpapasalamat mo sa akin. Bakit ibinigay mo sa akin ganitong kamahal na relo? Salamat. Yung price ng kaligtasan. Yung halaga ng kaligtasan. Gaano ka mahal po yung kaligtasan. Kaya ito po yung laki, sobrang mahalaga yung kaligtasan po natin. So, Hebreo, chapter 2, verse 3, paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganitong kadakilang kaligtasan? So, paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganitong kadakilang kaligtasan? Yung kaligtasan ay dakilang kaligtasan. Okay? Hindi po yung mga ordinaryong regalo po ito. Okay? Yung creation ay nangyari sa pamagitan ng salita. Let there be light, nagkaroon ng liwanag. Sa salita lang nangyari po yung creation. Pero yung kaligtasan, hindi po yan nangyari sa salita lamang. Isinugo ng Diyos yung kanyang tanging anak, namatay siya sa cross. So, tiniis po niya yung matinding sakit at kiro sa loob ng tiniis po niya ang lahat ng mga
sakit at kiro sa krus na kahihiyan. Ganun po yung kaligtasan. Yung dugo ay price ng ating kaligtasan, dugo ng Panginoong Jesucristo. Kaya habang tumatagal po tayo sa ating Christian living, yung ating pagkaunawa sa kaligtasan ay palaki na palaki. Kaya maghalag kayong lagi ay pwede po ito mangyari. Mag-alala kayong lagi. Paano po? Kapag naisip po natin yung ating kaligtasan, salvation. Ligtas na ako. Okay. Ligtas naman. Kahit anong mangyari, yung kaligtasan hindi mawala. Habakkuk chapter 3 verse 18. Lumang Tipan, Habakkuk chapter 3, verse 18. (17, 18) po. Bagamat ang puno ng igos sa hindi namumulaklak ni makakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas, ang olibo hindi magbubunga at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain, ang kawan ay alisin sa kulungan ay hindi na makakaroon ng bakahan sa mga silungan. Verse 18 po, basahin po natin. Gayunmay, magagalak ako sa Panginoon, ako ay magagalak sa Diyos ng ating kaligtasan. Magalak kayong lagi. Okay. Gayunmay, magagalak ako sa Panginoon. Magagalak ako sa Diyos ng ating kaligtasan. Pag tumingin po tayo sa mga hindi magandang sitwasyon, yung puno ng igos hindi na mamulaklak, walang bunga, puno ng ubas, yung olibo walang bunga, yung bukid, walang pagkain, yung kawan ay wala na. Pag tumingin po tayo sa sitwasyon, sa buhay, so, dapat lagi umiyak. Sa halip na magalak kayong lagi, pag tumingin po tayo sa ating mga sitwasyon, hirap, pagsubok, so, malungkot dapat lagi. Dapat malungkot lagi. Pero, saan po tayo tumitingin? Sa mga problema natin sa buhay? Hindi po. Kapag doon po tayo tumitingin, malungkot tayong lagi. Pero kung tumingin po tayo sa Diyos ng kaligtasan, pwede na po tayo magalak lagi. Diyos ng ating kaligtasan. Tapos yung pangalawa po, pray without ceasing. Ano pong ibig sabihin? Pray without ceasing. Sino po yung nagpo-pray? Yung humble, yung mga taong humble, sila po yung nagpo-pray. Okay? Yung mga humble. Anong ibig sabihin? Pray without ceasing. Humble ka, humble. Kung isang tao po ay humble, okay, mababaw yung kanyang puso, ano po yung hinahanap lagi? Hinahanap lagi yung tulong at gabay ng Diyos. Dahil hindi ko kaya. Wala akong kakayahan. Okay? Kinakailangan ko yung tulong ng Diyos lagi. Tulong ng Diyos. Pray without ceasing. Okay? Kung wala akong gabay at tulong ng Diyos, wala akong magagawa. Okay? Kaya isang humble na tao, siya po yung nananalangin sa harapan ng Diyos. Kaya, yung pray without ceasing, nagbibigay sa atin ng mga remind na tayo po ay napakahina tayo. Napakahina. Okay. Habang tumatagal po tayo sa ating Christian living, dumadami po yung ating mga Bible knowledge, dumadami po yung mga experience po natin,
Kaya minsan, tumataas rin po yung ating puso sa harapan ng Diyos. Pag tumaas na po yung ating puso, doon po, bumabawas po yung ating prayer. Okay. Nagtitiwala sa sarili. Yung prayer po ay galing po sa ating pusong magpakumbaba. Patungkol sa ating prayer, maraming mga lesson ay naririnig po natin sa sermon. Tapos yung sa lahat ng bagay, magpasalamat tayo. So Roma chapter 8. Roma chapter 8 verse 28. So, basahin po natin ito, 3, 2, 1. At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Sa kanila na may tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. So, give thanks. Sa lahat ng bagay, magpasalamat. So, paano po ito? Sa lahat ng bagay, magpasalamat. Sa mga nangyari po sa ating buhay, so meron pong mga magandang bagay, meron pong mga masamang bagay. Kapag nangyari po yung masasamang bagay sa atin, so paano magpasalamat pa rin? Ito po yung mahirap. Sa mga magagandang bagay, siyempre magpasalamat po tayo. Sa awan ng Diyos, malakas pa yung katawan ko. Sa awan ng Diyos, ganito nangyari. Okay lang, yun po yung mga normal lang. Pero sa sakit, pwede po tayo magpasalamat sa sakit? Mahirap po yun. Pwede po ba tayo magpasalamat sa mga disgrasya ng nangyari? Doon po tayo umiiyak. Bakit ganito nangyari sa akin? Bakit ganito maraming mga question mark, maraming tanong nangyari sa ating puso kapag hindi magandang bagay nangyari? Pero dito po, sabi po ng Biblia, sa lahat ng mga bagay, hindi po yung mga mabubuting bagay. Sa lahat ng mga bagay na mas maganda o hindi, sino daw gumagawa? Ang Diyos ang gumagawa. Ang Diyos ang kumikilos sa lahat ng nangyari sa ating buhay, ang Diyos. Dapat doon tayo maniwala. Ang Diyos ay gumagawa sa lahat ng bagay sa atin. Okay. Minsan, yung pagsubok ay dumarating. Okay. Pagsubok. Pagsubok ay bumisita sa inyo. Okay? Pagsubok. Bumisita sa bahay ninyo. So, pwede pumasok ako sa inyo? Anong sasabihin po natin? Ay, wag po, sa kapitbahay na lang. Wag po sa amin, wag po sa amin. Halimbawa, pagsubok ng sakit, pwede ba pumasok ko sa inyo? Takot tayo sa mga pagsubok, sakit. Wag po dito, sa kapitbahay na lang. Yun po yung mga natin. Kailangan po natin tanggapin. Welcome. Kailangan po natin tanggapin po yung ating pagsubok. Welcome. Tapos, bibigyan siya ng tubig o hindi? Merienda. I-entertain po natin. Kahit kung hindi binibigay yung tubig, magkaaga alis, hindi po, mas matagal po. Tanggapin po natin yung pagsubok sa buhay. Tapos, entertain. Anong entertain? So, maghintay lang, maghintay. Magtiis, maghintay. Okay? Huwag po tayo magalit. Huwag po tayo magalit sa mga pagsubok. Huwag po tayo sumigaw sa mga pagsubok. Tanggapin, welcome po natin sila, tapos entertain mabuti.
May purpose ng Diyos. Bakit bumisita siya sa buhay ko? Okay. May layunin ng Diyos. May kalooban ng Diyos dito. May kalooban ng Diyos. Kahit hindi ko alam ngayon, pero may kalooban ng Diyos. Dahil ang Diyos ay mabuti. God is good. Okay. Kumikilos siya, gumagawa siya sa lahat ng mga bagay para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Pero karamihan po ng mga tao, kapag magandang bagay bumisita sa kanila, welcome, pasok dito. Pero pag hindi magandang bagay bumisita, wag po dito, wag po dito. Ayaw ko. Pero yung bilang isang Kristiyano, pagtanggapin po natin mabuti yung mga pagsubok sa buhay, meron pong regalo na iiwanan po niya. Okay? Ano pong regalo iiwanan po ng pagsubok pag umalis na? Okay? Maturity. Maturity. Yung paglago sa pananampalataya. Paglago sa pananampalataya. Yun po yung iiwanan po ng pagsubok pag alis po siya. Job chapter 23 verse 10. So, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Unit, alalaman niya ang daan nilalakaran ko. Kapag ako ay kanyang nasubok, ay lalabas sa akong parang ginto. Yung pagsubok po ay madalas po nangyari po sa atin. May purpose po dito. Pagsubok para maging dalisay na ginto tayo sa harapan ng Diyos. Yung dumi ng salibutan, yung mga bagay na hindi karapat-dapat bilang isang anak ng Diyos ay gusto ng Diyos ay tanggalin. Gusto ng Diyos, tanggalin po yung mga bagay na hindi karapat-dapat bilang anak niya. Kaya, so hinahayaan ng Diyos sa atin yung mga pagsubok sa buhay. So, ngayon po, tatlong kalooban niya, pinag-usapan po natin. Yung pinakauna, eternal life. Pinakamahalaga po yun. Pangalawa po ay holy life. So para sa fellowship natin sa Diyos, tuloy-tuloy po, para tuloy-tuloy tayo sa fellowship sa Panginoon. Pangatlo po ay rejoice always, yung pray without ceasing, and sa lahat ng bagay, magpasalamat. Okay. So tandaan po natin lagi yung tatlong kalooban ng Diyos ito. Let's pray together. Salamat po, Panginoon, sa inyong mensahe na ibinigay niyo po sa amin. Nawa lahat po ng mga nandito ngayon ay lumakat ayon po sa inyong dakilang kalooban, hindi ayon po sa aming sariling kalooban. Naniniwala po, alam po namin, Panginoon, na hinahanap ng Diyos yung mga tao kinaluluktan ng Panginoon. Nawa lahat po ng mga nandito ngayon ay magagamit po ng Diyos para sa inyong dakilang kalooban. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen.